Okay, isang mapagpalang araw sa lahat at bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Marjo Piano. Ang sabi niya, Tay Elmer, gawa po kayo ng video kung gaano kaganda at katibay ang ZZ75B model. Salamat po. Okay, bago natin talakayin yung bakit may ZZ75 at may B, anong ibig sabihin ng B, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na sa 45,200 plus dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. Lalo tigit salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat natutulungan ninyo ang ating revenues na ang ating kinikita sa YouTube ay para sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent na ating tinutulungan. Okay, at lalo maraming salamat do sa mga dyan, sa mga nagpadala sa ating GCash number. At huwag po ninyong tawagan yan dahil anak ko po yung aking tresurera. Yan po lang ay tumatanggap ng inyong mga padala para may paabot sa ating mga beneficiaries. Kaya maraming salamat kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. Okay? Natanggap na ng aking anak at naibigay na sa mga beneficiaries natin yung pinadala. Sana marami pa ang tumulong na kagaya mo para marami pa tayong mga bata na matulungan. At gayon din maraming salamat kay Nulipis America ng Virginia, USA. Sir, maraming salamat at tinulungan mo ang ating mga bata para makabili ng mga school supplies nito nakaraang pasukan. God bless you. Ang Panginoon ang bahalang gumanti sa iyong mga kabutihan at sana marami pa rin ang gumaya sa iyo sa pagpapadala mo sa ating mga premier videos. Okay, punta na tayo sa CC75. Okay, ang pagkakaalam ko sa CC75, yan ay ang nag-original sa Czech Republic. At yan ay dinevelop noong 1975. Siguro kaya na ginawang CC75. Ayaan ay steel frame. Okay, wala tayong B model, meron tayong SPO1. Ang pagkakaiba lamang ng B model ay yung dulo niya, itong dulo niya ay kahawig ng Browning high power. Kahawig siya, parang kahawig siya. Dahil yun ay medyo palit yung dulo dito. Parang ganito, pakita ko lang sa iyo yung yung itsura niya. Ito yung itsura kasi niya eh. Ayan o. Ayan o. Yung dulo niya ay iba. Dito sa SPO1. Itong SPO1 ay pantay yung dulo niya. Okay? Dire-diretso. Samantalang ang dulo nitong B ay medyo paliit yung dulo at walang serration. Wala sang serration sa bandang dulo ng kanyang slide. At ang finish nito ay hindi re-blue. Ang finish nito ay fully coat finish. Okay? Parang ano siya, pintura na fully coat. Pero matibay ito ha. Ito kahit anong tagal na sa amin, parang mas matibay pa kaysa sa re-blue. Hindi nagbabago ang kanyang finish. At yung kanyang dulo nga ay walang serration, hindi kamukha nito. Yun ang pagkakaiba ng B model. At bakit tinawag na B model? Okay, yung mga unang CC ay wala pang walang ganito, walang firing pin black. Walang firing pin black. So, yung B ay stand for black. Kaya ang sabi dito ay kaya nagkaroon niya ng nagkamero niya ng B model. Nagkamero na ng firing pin black. At ang isa pa, ito ay walang bala to ha. Okay, walang bala. Ito ay
double action. Double action ito. Yan o. Kahit parang revolver, yan ang double action. So ang purpose niyan, kung hindi pumutok yung may primer na natulog, hindi pumuputok sa unang kalabit, pwede mo uling kalabitin siya. Hindi mo na kailangang i-cut pa ng manual o ikasa uli para mo makalabit uli. Diretso lang ang putok. Yan ang purpose niyan. At isa pa, ang purpose niyan ay kung kayo ay nag-chamber load, pwede ninyo siyang i-hammer down. Halimbawa ganyan, pwede ninyo siyang i-hammer down. Yan, pero may chamber load siya. Okay? Pwede ninyo siyang i-pull hammer down, pwede ninyo siyang i-half cock. At may chamber load siya. At pag kinalabit ninyo, hindi na ninyo kinakailangang i-cut. Diretsong kalabit lang. So, yung unang kalabit ninyo ay medyo matigas. Yun ang purpose ng mga double action. Merong ding model BD. Meron namang yung decacker. Yung decacker ay parang ganito naman. Hindi to, yung decacker ay wala tong bala. Okay, walang bala. Yung decacker ay pag ibinaba ninyo itong safety, yan ay madidikak. Yan. Yung BD ay may decacker. So, yun ang ibig sabihin nun. At ang kagandahan pa nitong, kaya ito ay sinasabi kong mas matibay, ay dahil yung kanyang railing ay mahaba. Internal railing siya. Kung mapapansin ninyo, kung anong haba ng slide, yun ang haba ng kanyang railing. Kaya maganda ito sa precision itong mga ganito. Mahaba ang railing niya. Gayon din yung kanyang slide o receiver. Kung ano yung haba ng kanyang receiver, yun din ang haba ng kanyang slide. Ng kanyang railing. So, yun ang kagandahan nitong ZZ. At ito ay all metal. All metal ito. At ambidextrous din yung kanyang safety. Although ito, natanggal, may sira ito. At ito ay kilala rin sa kanyang sight na 3 dots. 3 dots o 1, 2. Yung kanyang rear sight at yung kanyang front sight. Ang 3 dots. So, ayan. At yung pagkakaiba lamang nung Model B, wala siyang ganito. Wala siyang railing. Hindi mo siya malalagyan dito ng ng accessories. Yun ang pagkakaiba nito. Pero yung kanyang trigger, pareho lang. At ang maganda pa sa matibay itong kanyang mekanismo sa ito pinakang niya, yung nakalagay niya dito sa receiver, matibay ito. Hindi basta-basta nasisira kahit maliit lang siya. At yung kahit yung mga sumikat kasi dumami na dumami na rin ang variant ng ng CC. Meron na ditong ito, kamukha nito, may lumabas ng CC USA. Ayan, kaya yan ay nakapin na yung CC 75 noong una, at tapos may CC USA, at meron na ding Turkey. B model din, CC 75. B, Tabaka. CC Tabaka Turkey. Yan, meron na rin. Kaya nakopya na rin ng CC dahil ito ay basahin na natin ang mga ng CC para mas maliwanag. A stick double action pistol chambered in a very popular 9mm Luger, very comfortable double stack. Ang magazine nito ay double stack na rin, high capacity na rin. So tingnan natin. 18+1 ang magazine niya. So double stack na ang magazine niya. Ito ay noong Cold War era ng Soviet. Black weapon, the CC-75B auto pistol is built with robust design, reliable operation being pertinent in manufacture. Okay, ito ay sumikat din ng Cold War era.
Kaya ito ay ito nung una hindi masyadong sikat, pero ngayon ito ay pinasikat lalo ng Shadow 2 na in-enhance yung kanyang trigger pull at marami kang mailalagay na features. So ito na ngayon ang isa ito sa mga gusto ng mga professional na mga practical shooters, dahil nga yung kanyang trigger ay talagang mapapalambot mo ng halos 1.5 lang. At marami akong pinapalitan na pulse nito dito sa aming range. Ito ang karamihan ng mga member dito ng mga shooter ay gusto ng CC Shadow. Yan ang kagandahan din ng Shadow, ng CC. At marami na rin itong naging model, at yung kanyang unang ginawa na stainless ay hindi na pinagpatuloy. Hindi ko alam kung bakit. Okay, ayun ang sabi dito. The 75B features steel frame, black polycoat finish, 3 dots, trademark, CC. Ayan, yung kanyang kilala siya sa pagiging double action at single action. At ang sabi dito ay most copied handgun. Kaya nga, meron ng US, meron ng Turkey, at meron pang iba. Ang sabi dito, starting in the mid-90s, anong 90s the CC75 was updated to B model. Okay mula no 75, ay in-update na pagdating ng 90, in-update na sa B model. Kaya pagkatapos ng B model, ginawa na nilang Shadow 2. Okay So, B model at BD yung meron ng decacker. Okay, ginawa na noong 1990s, nag-umpisa na yung B model na yan. Cheaply with the addition of the firing pin block. Yan. Nagkamero na siya ng firing pin block. Ito na yung firing pin block niya. Okay, ibig sabihin ng firing pin block, kung hindi ka naka-trigger finger in, hindi kahit pumalo yung hammer, hindi siya puputok kasi naka-block yung kanyang firing pin. Okay, naka-block. Hindi siya puputok. Yun ang panibagong safety features niya. Nag-umpisa nung 1990s. Marami pa dito ang mga ang sabi pa dito, CC75B legendary pistol for self protection. Maganda rin sa legendary sa self protection. 75, ito na yung CC75BD legendary pistol for self protection. Meron ding CC75 compact version, legendary pistol 75B. Kaya ang dami ng mga naging model din ng may mga full size, may mga compact, may mga stainless, may mga stainless new edition, marami pa rin yan. At ang sabi pa dito ay CC75B models implement longer slide rails. Yan sinabi ko kanina. May half cock position and firing pin block. Meron yan, yung sinabi ko kanina. It's not much different and models with full length slide. Okay, ito ang pros and cons. Pros and cons. Low recoil. Yan ang mga pros. Low recoil, easy to control, accurate, lacks modern features like rail. Yan yung mga pros niya. So, ang isa pa na nabasa ko dito ay effective ito. Napakaganda at effective sa 25 meters o 25 meters, 25 yards. Napaka-effective nito. At marami kong binasang review dito. Ang sabi dito sa reviews ay ito yung dati nagkakahalaga lang ito ng $899 yung CC75 BD o yung may decacker version na. Basic 75 model, select option, this production, yan yung mga na yan, may mga seleksyon na. Ang sabi dito sa
sa mga discussion, 75B is a lighter and thinner than SPO1. So, mas manipis yung model B ito kisa dito sa SPO1. Siyempre pag manipis yun, mas magaan yun kisa dito. Mas pinanipis pa yung B model. Yun pang isang kagandahan ng B model. At the cost of no accessory rail. Kaya nga pinagaan, wala na itong, hindi mo na pwede dito lagyan ng mga accessory. Yun lang. That's pretty much, okay? Yun ang sabi sa mga, yun ang mga sabi dito sa mga discussion forum. Kasi binabasa ko din yan. Ang sabi pa dito ay, 75 was designed in 1975. It is one of the most copied gun through the entire world. Most copied gun na sa entire world. Ang kagandahan pa ng ng kagusto ko sa sisi ay ang gandang hawakan dahil itong balingkinita niya dito. Balingkinita niya dito at sapak na sapak yung iyong grip dito. Yung 75B model ay wala nitong serration dito. Pero napakagandang hawakan. So ayan yung mga mga features ng mga nabasa ko sa 1911 kasi sa 75B model. Ito ay sabi nga ay Cold War Commemorate Edition. Sumikat ito nung Cold War ng Soviet. Ang sabi dito ay the CZ-75B is a pistol with a deep-rooted history, one of that dates back in the heart of the Cold War era. Yan. Sumikat ito at ito ay nagkamero ng history. Nung kumbaga, kung yung mga 1911 ay may history nung First World War, Second World War, Third World War, ito naman ay nung nagka-history ito nung Cold War ng Soviet. Ang sabi dito, Cold War era. Ito, nagkameron siya ng So, yan, at marami pang dapat tayong malaman sa CC. At ang isa pa dito, ang gusto ko lang idagdag sa inyo, ay ingatan ninyo yung kanyang shock valve. Lagyan ninyo ng shock valve yung kanyang recoil spring guide rod. Dahil ang mangyayari dyan ay napuputol yung kanyang slide stop. Napuputol yan sa lakas ng impact. Ang isa pa, ito naman yung mga cons, nababasag yung kanyang barrel, tawag dito. Ito yung pinakang barrel link niya kung sa 1911. Okay, so nababasag yan. Kaya yan ay nire-repair ko na lang yan. Pero sa repair ko naman ay 75% antibay. Okay, pag ako nag-repair kasi yung iba ay minamalit yung winildingan. Conforme po yan sa nag-wielding. Kung professional ba nag-wielding, kung marunong ng root pass o marunong magsulit ng mga wielding, kung marunong tawag dito yung rebuild, yan, conforme po yan. So ayan ang mga dapat ninyong ingatan. At ito ay lagyan ninyo ng grasa ito. Ito like ko sinasabi. Lagyan ninyo ng grasa itong loob na to. Kasi diyan yung malakas ang impact. Yung impact, yung balik ng slide at yung atras ng slide, ito ang nagsasaper. At saka itong dalawa na ito, dahil yan nandyan yan, yan dalawa na yan, itong dalawa na ito ang nag-uuntugan dyan. Kaya lagyan ninyo yan ng mas makapal na protection, grasa. Okay, yan ang sinasabi ko palagi sa mga So far, yan lamang ang isang maganda at saka mag-ingat din kayo sa pag-dry fire. Maglagay kayo ng protection dito, rubber, tissue, cigarette butts, maglagay kayo ng protection dito. Dahil pag lagi ninyong ginaganyan yan, nababasag din yan. So yan ang mga payo ko sa mga sa mga merong mga baril, kahit anong pistol, yan ang pinapayo ko. So matotal, okay, maganda ang binasa ko na rin para maniwala rin kayo sa akin kasi kung hindi naman ako babasa, hindi rin kayo naniwala. Marami pa diyang mababasa tayo tungkol sa CC75B. So nalaman natin kung ano yung B. Yan ay yung firing pin safety block. Okay, hanggang dito na lamang at babasahin ko lamang yung ating mga
Community Spotlight. Tweak the highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Rag Perns, meron kang 67 engagement. Shout out kay My George, meron kang 19 engagement. Shout out kay Kristen Lee, meron kang 56 engagements. Shout out kay Alex G, meron kang isang engagement. At shout out kay Brian Butchopido. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, doon sa dati kong Machine Shop sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Alvarez Street. Meron na kami dyan Papa Burger sa pagmamanis ng bunso kong anak na si Elmer Jr. At sa lagang 40 pesos, buy one take one, Papa Burger kayo sarap. Maraming salamat po sa inyo.